Itay, hindi po kaya nawawala na tayo? Kanina ko pang napapansin na parang walang katapusan itong kalsada. Ni hindi pa natin nadadaanan yung burol sa gilid, yung may isang puno sa tuktok. Pero imposible namang nagkamali ako ng liko. Wala namang kasing ibang daan at dire-diretso lang tayo, di ba? Makatatandaan nyo lamang na dalawa. Wala kayong ibang hihintuan hanggat hindi kayo nakakarating sa bayan nyo. Ano man ang marinig nyo o makita sa daan, pilitin yung huwag pagtuunan ng pansin. Kahit pa makakita kayo ng duguan sa daraanan nyo, lampasan nyo lamang ito. At huwag na huwag nyong tangkaing lapitan. Hindi ko kayo tinatakot pero ayokong mapahama kayo. Sa mga taong kagaya sa ating mga Pilipino, parte na siguro ng buhay ng isang tipikal na mamamayan ang magkaroon ng utang. Sino ba sa atin ang ni minsan ay hindi nakaranas na mangutang? Ibig sabihin lamang nito ay mahirap ang buhay. Ngunit ano kaya ang pakiramdam ng mga maniningil ng utang? Lalo na kapag pahirapan sa paghagilap ng mga taong kailangang magbayad. Ang kwentong tampok natin sa araw na ito ay tungkol sa karanasan ng mag-amang tawagin na lang natin sa pangalang Tatay Bien at Polong. Naganap ito sa taong 1975, Katarman, Northern Samar. Si Tatay Bien ay isang kilalang karpintero sa kanilang lugar. Magaling ito sa mga gawaing kahoy at mga pagkukumpuni. Bagamat walang maayos na edukasyon, ngunit ang mga gawa niya ay nasa antas na ng mga profesional. Kaya naman paborito siyang ipatawag ng mga kilala at mayayamang individual sa probinsya sa tuwing may kailangang gawin sa mga bahay nito o opisina. Bukod sa magaling kasi sa mga paggawa, nakatitipid ang mga ito. Hindi kasi marunong tumanggi o magreklamo si Tatay Bien, kahit pa dekalidad ang mga gawa niya. May iilan sa mga kliyente niya ang binabarat siya at sinasamantala ang kabaitan. Palaging kasama ni Tatay Bien itong si Polong. Imbis na kumuha pa kasi ang Ginoo ng makakatulong na tagalabas o hindi niya kilala, mas minamarapat niyang itong si Polong na lamang nang sa gayon ay sa pamilya pa din nila mapupunta ang kabayaran. Kaya nga lang minsan ay nagiging sanhi ito upang kulang ang ibayad sa kanila. Dahil sa maniwala kayo at sa hindi, may iilang mayayamang kliyente ang sasabihing sapat na ang bayad sa kanila at total mag-ama naman sila. Kagaya na lamang ng pinakabago nilang natapos na mga lamesa at aparador ng isang opisina. Halos mapakuyom na lamang ng kamao si Polong. O Bien, mabuti naman at natapos nyo ng maaga ang trabaho nyo. Sabi ko naman sa kanila madali lang itong ipinapagawa. Bueno, eto yung bayad. Total mag-ama naman kayo. Alam mo ba mas mura nga ang alok nung kakilala ni Torio. Pero sabi ko ikaw ang pipiliin ko. O sige na, huwag na kayong dadaan sa opisina ni boss at abalad din sa trabaho. Linisin nyo na lamang ito bago kayo umalis. Sambit ng lalaking nagngangalang Gaspar. Matagal ng kliyente ni Tatay Bien, ngunit isa sa pinakabarat at mautak. Itay, bakit po ba kayo pumapayag na dugasan niya ni Mang Gaspar? Alam naman natin na kulang ang bayad niya at ibinubulsa niya yung iba. Bakit hindi mo po isumbong sa amo niya?
Palagi na lang niyang sinasabi na mas mura yung iba at utang na loob natin na binigay niya sa atin yung trabaho. Paghihimutok ni Polong, dahil sa itong si Tatay Bien, ay panay lamang ang pagngiti na tila hindi dinadamdam na ginugulangan sila ni Gaspar. Hayaan mo na anak. Iyak na may dahilan naman niyang si Gaspar kung bakit niya ginagawa ito. Isa pa kaysa naman nakatunga nga tayo sa bahay, di ba? Mainam na itong may kita tayo. Saka nakatulong ka pa sa kapwa mo. Hayaan mo at may awa din ng Diyos. So swertein din tayo. Ito lamang ang palaging tugon ni Tatay Bien sa kanyang anak. Noon pa man, ay hindi talaga ugali ng padre de pamilya ang makipagtalo. Kahit nga sa asawa nito, ay hindi siya nakikipagdiskusyonan. Naniniwala si Tatay Bien na palaging may mahinahong solusyon sa bawat problema. Isa pa, binabawi na lamang nito sa mga nakukuha niyang retaso at sobrang materyales sa kanyang trabaho ang kakulangan sa bayad. Nang araw na yon, dahil sa napansin ni Tatay Bien na masama pa din ang timpla ng anak niya, dumaan sila sa isang pansiteria na paborito nitong anak niya dahil na din sa masarapang mga luto doon. Lalo pa ang paboritong siopaw ni Polong. Kilalang kilala ni Tatay Bien ang anak niya. Alam niyang pagkain ng papawi sa galit nito. Pareho silang may isang malaking plato ng pansit. Malayong malayo sa mga isinisilbi ngayon na pagkamahal-mahal. Nung araw kasi, ay talagang mabubusog ka sa pagkain sa murang halaga. At ang isang pinakagusto pa ni Polong ay ang espesyal na siopaw nitong pansiteria. Dito ay tuluyan ng kumalma si Polong at humingi ng paumanhin sa kanyang tatay. Pero hindi naman nagagalit si Polong para sa sarili niya. Nagagalit siya dahil sa nakikita niyang dinaraya at inaapi ang tatay niya sa kabila ng kabutihan nito at pagiging maayos na trabahador. Ipinangako ni Polong sa sarili niya na magsisikap siya at darating ang araw na hindi na kailangang mangamuhan ng kanyang ama. Gagamitin nila ang galing ng kanyang ama sa pagtatag ng isang negosyo na sila ang may-ari at masusunod. Kaya nga kahit mahirap, pinagsasabay ni Polong ang kanyang pag-aaral at pagtatrabaho. Ito lamang ang nakikita niyang susi sa pag-abot ng mga pangarap niya. Habang nag-iisip si Polong, ay naagaw naman ang atensyon niya nang makita niyang naroroong papalabas na ng kainan ng Tatay Bien niya. Akala niya ay paalis na sila. Pero bago pa siya makatayo, nakita niya ang kanyang ama na may nilapitang tao sa labas. Tila isang babae at inabutan niya ito ng pagkain na nasa supot. Nakita pa niyang nagpasalamat itong babae sa ama niya. At pagkatapos ay umalis na sa tapat nitong pansiteria. Marahan naman niyang sinundan ng tingin ng tatay niya na muling papasok sa kainan. Malapad ang ngiti nito at tila labis ang kagalakan, kaya hindi maiwasan ni Polong ang magtanong sa ama niya. Tay, sino po ba yung babaeng yun? Mukhang baliw na palaboy. Tsaka bakit po parang kakilala nyo? Nagtatakang tanong ni Polong sa kanyang ama. Hindi naman niya inasahan na totoong kakilala nga ito ng kanyang ama. Dati kong kamag-aral noong kapanahunan ko sa elementarya, anak. Hindi ko nga alam kung anong nangyari sa kanya. Mayaman naman sila noong araw. Palaging masasarap ang baon niya sa klase. Huli kong balita kasi sa kanya, nadisgrasya ang mga magulang niya. Tapos di na siya pumasok sa klase. Wika naman ni Tatay Bien. Kasunod ng pagwiwika nito at pagbibigay halimbawa niya sa anak niya,
dito nga sa Palaboy. Ayon pa kay Tatay Bien, hindi sa lahat ng panahon ay mahirap sila at kapos. Dahil sa parang gulong araw ang kapalaran. Minsan nasa taas at minsan ay nasa baba. Kaya ang mahalaga ay mag-iwan ka ng magandang impresyon sa iyong kapwa. Dahil sa hindi mo alam kung sino ang susunod na mangangailangan ng tulong. Maaaring dumating ang panahon umano na ang mga tinulungan nilang tao ang siyang sasagip sa kanila. Ganoon ang prinsipyo ni Tatay Bien. Isa pa, mas masarap daw kasi sa pakiramdam ang gumawa ng mabuti sa kapwa. Matapos naman ang kanilang pagmimerienda sa pansiteria at nang makabili na ng pasalubong sa nanay nitong si Polong, lulan ng bisikleta ay nagtungo na silang dalawa pauwi sa kanilang baryo. Kaiba sa maliwanag na syudad, ang kanilang baryo ay bahagyang madilim pa dahil sa kalahati ng mga residente ay wala pang kuryente. Kabilang na doon sila Polong. Gasera at madalas na pagsusunog lamang ng mga tuyong damo at dahon sa labas ng kanilang bahay ang meron sila bago matulog. Hindi pa kasi nila kaya ang magdagdag ng mga gastos sa kanilang bahay. Mas prioridad nila ang pag-aaral ni Polong at ang pagbabayad ng utang nila noong operahan ang nanay nito. Kasalukuyan kasing nakasanla ang lupang kinatitirika ng bahay nila at may ilang taon pa bago mabuo ni Tatay Bien ang kabayaran dito. Magkagayon pa man ay mapalad pa din sila. Dahil sa pinsan naman ni Tatay Bien ang pinagkakasanlaan nitong lupa at hindi sila piniperwisyo o ginigipit nito. Dahil nga sa bago itong nakatamasa ng maginhawang buhay, ay pinagdaanan din nito ang pinagdadaanan ng pamilya ni Polong. Kaya nga lang, itong tiyahe ni Tatay Bien, nanay ng pinsan niya, ito ang problema nila. Dahil sa porket nakasanla sa anak niya ang lupa nila Tatay Bien, akala mo ay pag-aari niya ang pamilya kung utos-utusan at pagsalitaan ng mga hindi gaanong maganda sa pandinig. Polong, anak. Iwasan mo na lamang ang makipagsagutan palagi dyan sa lola mo. Kahit hindi mo siya buong lola, tiyahin ko pa din siya. Isa pa, nanay siya ng tiyo Renato mo. Ayaw naman natin na magalit sa atin ng tiyo mo, di ba? Palaging bili ng tatay ni Polong ang habaan ang pasensya. Kahit pa hindi na din makatao ang tratos sa kanila nitong ginang. Hanggang isang araw, selebrasyon ng kaarawan nitong tiya ni Tatay Ben na tawagin nating si Tiya Puring. Dahil nga asensado na ang anak niya, kinumbida niya ang mga kakilala niya at mga kamag-anak, maging ang mga malalayong kamag-anak, at alam naman ng lahat na kapag malaking handaan, ibig sabihin maraming trabaho. Kaya naman inutos nitong si Tiya Puring na tumulong ang nanay ni Polong sa kusina. At itong sila Polong at Tatay Bien naman sa pagluluto sa likod bahay. Maayos naman sana ang araw na yon hanggang sa makaramdam ng masama itong nanay ni Polong. Bigla itong nanghina dahil na din sa nagdaang operasyon. Nagkaroon ng maliit na kaguluhan sa loob dahil nga sa natumba itong nanay ni Polong sa lamesa kung nasaan yung mga handa at ilan sa mga naroroong nakahain ay nagkalat. At nabasag pa ang mga plato at baso na inilalabas lamang ni Tiya Puring sa tuwing may handaan sila. Dahil nga dito ay nagalit ng todo ang matanda. Subalit aktong pagpasok ni Polong sa bahay para tingnan ang nangyari nang makita niya kung paanong sampalin ng matandang si Tiya Puring ang kanyang ina habang nakasalampak ito sa sahig.
Marahil dahil napuno na din si Polong, tumakbo siya papalapit sa kanyang ina at tinulak itong si Tia Puring. May kahinaan lang naman ito at ni hindi nga natumba ang matanda. Pero pinaalis silang tatlo sa handaan at pinagmumura pa nito. Ni hindi naman siya nilingon ni Polong at ito ngang si Tatay Ben ay labis ang pagtatanong sa kung ano daw ba talaga ang nangyari at bakit galit na galit ang matanda. Ipinaliwanag ni Polong ang buong kaganapan at nakita nga niya ang pananampal at pamamahiya ng matanda sa kanyang ina. Kaya nga ni hindi daw siya nagsisisi sa ginawa niya at nararapat lamang ito. Magkagayon pa man ay pinagsabihan pa din siya ng kanyang ama na hanggat maaari ay unahin ng kalmadong pakikipag-usap at wag na wag basta paiiralin ang puot at galit. Nauunawaan naman ito ni Polong at nanghingi ng kapatawaran sa kanyang ama. Inagapan na lamang nila ang nanay niya dahil sa totoong masama ang pakiramdam nito at mataas ang lagnat dahil na din marahil sa labis na pagod sa sunod-sunod na araw ng paglalabandera nito. Wala silang perang pampaospital, kaya naman sa manggagamot ng baryo nila ito pinatingnan. Mabuti na lamang at labis na pagod lang ito at madadaan sa gamot na mula sa mga halaman. Ngunit nanatiling nakaratay ang nanay ni Polong ng halos 3 araw ng dire-diretso. Isang hapon, habang nagsasaing itong si Polong, ay kakarating pa lamang ng kanyang Tatay Bien nang biglang magtawag itong Tia Puring ng kanyang ama. Galit at paulit-ulit sa pagtawag kay Tatay Bien, kaya naman magkasamang lumabas itong mag-ama upang malaman kung ano ba ang problema. Pero nang paglabas nila, naroroong kasama ni Tia Puring ang kapitan. Nagrereklamo na sinaktan umano siya nitong si Polong na bigla siyang inatake. Bagay na pinasinungalingan naman ni Polong pero pinagpipilitan ng matanda na sinaktan nga siya nito. Napasigaw na lamang si Polong sa sobrang pagkainis sa matanda. Na hanggang kailan daw ba silang itatratong parang basura nitong matanda sa kabila ng kadugo nila ito. Hindi na sila binigyan ng kaunting respeto, kaya nga lang napasagot itong matanda. Ayon pa dito, na hanggang kailan ba daw nilang sasamantalahin ang kabaitan ng anak niya dahil nga sa hindi pa nilang binabayaran ang utang nila at kahit gusto niyang singilin sila ay palaging pinipigilan siya nitong si Renato. Ito ang bagay na hindi maunawaan ni Polong dahil nga sa noong hindi pa asensado ang tiyo Renato niya, hindi naman ganoon kayabang itong si Tia Puring. Buong pag-aakala nila Polong na hanggang doon na lamang ang problema nila. Ngunit dumating si Renato at kinausap sila. Gusto ng nanay niya na palayasin sila sa lupang nakasangla dahil sa matagal ng rematado ito. Pero ito ang bagay na ayaw ni Renatong gawin dahil sa itong si Tatay Bien na pinsan niya ang dahilan ng kanyang pag-asenso. Isang trabaho ang inialok sana dito sa matandang si Tatay Bien. Pero nakita niyang mas kailangan ni Renato ang trabaho ng mga panahong iyon. Sa awa niya sa pinsan niya, inirekomenda niya ito sa taong nag-aalok sa kanya ng trabaho. At sinabing mas magaling nga ito sa kanya at mas bata pa, kaya namang mas matagal na panahon pa itong makakapagbigay ng serbisyo sa kanila. Doon ngang nag-umpisang gumanda ang buhay nila Renato at nitong si Tia Puring. Hindi nakalimot ang lalaki, pero itong matandang si Tia Puring tila ba naging mapagmataas at matapobre dahil na din sa pera ng kanyang anak. Kuya Bien,
Kilala mo ang nanay, hindi yan titigil hanggat hindi siya nananalo sa gusto niya. Pero ayokong kayo naman na mahirapan. Ang mabuti pa, umalis muna kayo dito sa baryo natin. May nabili akong bahay sa isang baryo malapit sa dagat sa kanluran. Hindi yun alam ni nanay kaya pwede niyong gamitin yun hanggang sa makalimot lang siya sa away niyo. Huwag niyo na lang din alalahanin ang bayad dito sa lupa. Ako nang bahala mag-isip ng idadahilan. Sambit ni Renato. Bagamat ganoon kasi ang ugali ng nanay niya, ay mahal niya ito kaya ayaw niyang mapahamak ito dahil sa araw-araw na pagkagalit sa pamilya nila Tatay Bien. Kung tutuusin, mas naipit pa nga sa sitwasyong itong si Renato pero pinili niyang tulungan ng mag-anak. Bukod sa pinatira niya ito sa bahay na nabili niya, inalok niya ng pagkakakitaan si Tatay Bien. Dahil sa bukod pala sa trabaho, kaya mas mabilis na magkapera si Renato ay nasa pagpapautang siya. Binigyan niya ng puhunan itong si Tatay Bien at tinuruan kung papanong palalaguin sa pamamagitan ng paghahanap ng mga tamang tao para mapautang. Ayon pa kay Renato, nung nag-uumpisa siya, ay siya lang mismo ang naniningil at nagbebisikleta sa mga bahay-bahay ng mga pinautang niya. Hanggang sa lumago ang pera niya at nagawa na niyang kumuha ng mga tauhan. Walang pagsidlan naman ng kagalakan nila Polong at Tatay Bien. Dahil sa bukod sa makakalayo na sila sa mapang-aping si Tia Puring, mayroon pa silang negosyong maaaring mapalago at pag-ibayuhin. Umalis sila ni Polong ng madaling araw. Tulog halos ang mga kabaryo nila maging si Tia Puring. Ayaw nilang masyadong pag-usapan sila at iilang mga kaibigan lamang ni Tatay Bien ang tumulong dito sa pagbubuhat ng mga gamit nila. Mga kaibigang marunong tumanaw ng utang na loob sa Ginoo. Ngunit mas pinili nilang wag na lamang ipaalam kung saan sila magtutungo para makaiwas na din dito sa mata pobre nilang kamag-anak. Anak, alam mo isa ito sa mga sinasabi ko sa'yo na kapag sapat ang mga taong natulungan mo, kahit hindi ka humingi ng tulong sa kanila, kusa nila itong iabot sa'yo. Kagaya na lamang ng Tiyo Renato mo. Tignan mo, kahit naabot langit na ang galit ni Tia Puring, pinili pa din niya tayong tulungan. Wika ni Tatay Bien. Bagay na sinang-ayunan naman ni Polong dahil nga sakita niya kung paanong nag-aalala sa kanila si Renato. Maging ang gastos sa paglipat nila ay sinagot nitong lalaki. Kung iisipin, ay kamalasan na napalayas sila sa sarili nilang lupa pero para sa pamilya ay biyaya ito. Wala na sila sa lugar na tinatrato silang basura ng mga sariling kamag-anak. Napakaganda ng lugar na nilipatan nila. Marahil ay ito ang bahay na pangarap ni Renato na tirhan niya sa pagtanda niya. Dahil sa kakaunti lamang ang tao at malapit ito sa dagat. Dama ni Polong ang sarap ng hangin na nagmumula sa karagatan, maging ang kapayapaan. Nawala siyang aalalahanin na may bigla na lamang sisigaw sa labas ng bahay nila para utusan sila sa kung ano-ano lang. Doon nila uumpisahang buuin ang mga pangarap nilang tatlo. Mas makakabuti na din sa kanyang ina ang lugar na malapit sa kapayapaan. Saktong lugar lamang para matanaw nila ang dagat habang nag-aalaga ng mga pananim na gulay. Unang araw nila doon ay abala ang mag-ama sa paglilinis ng bakuran at pagkukumpuni ng mga sira sa bubong at sa mga dingding. Nakuha umano ito ni Renato sa murang halaga, kaya nga lang ay talagang sira-sira na ang bahay pero wala itong problema kila Tatay Bien at Polong. Nang dahil sa pareho silang biyasa sa pagkakarpintero. Gamit ang mga dala nilang retasong kahoy at tabla,
ay inayos nila ito. Maging ang bakuran ay mabilis nilang napagtibay. Pakiramdam pa ni Polong na sa maraming panahong lumipas, tila ba noon lamang siya nakaramdam ng kalayaan. Yung tipong pakiramdam na patuloy kang nahuhulog sa walang hanggang balon at umaasa kang balang araw ay may mag-aabot ng kamay para sagipin ka at makaahon. At yun ang tingin niya sa kanyang tiyo Renato. Bandang 4:00 ng hapon ay may napadaang mag-asawa sa tapat ng bahay nila. Huminto ito at tinawag si Tatay Bien na kasalukuyang tinitipon ng lahat ng kalat para sunugin. Binati ni Tatay Bien ang dalawang matanda at tumugon naman ng pagbati itong nagpakilala na si Mang Lario at ang asawa niyang si Aling Mercedes. Mga residente din ng parehong baryo, pero sa may dulong bahagi pa sila. Pinasya lang umano nilang magpakilala at bumati at sa wakas daw ay may mga bagong nakatira na sa bahay. Gawa ng nakakatakot daw kasing dumaan sa gabi sa parting yon sa labis na dilim. Kaya naman ang malamang may tao na sa lugar ay nagbigay ng kapanatagan sa dalawang matanda. Matapos ito ay nagpaalam na ang dalawa na nag-iwan pa ng bunga ng papayang hinog para kila Tatay Bien. Tanda ng pakikipagkaibigan nila. Matapos ito ay tumuloy na itong matatanda sa bayan. Ang bahay na tinitirhan nila Polong ay may linya na ng kuryente, kaya naman hindi na sila nahihirapan pa. Naipaayos na kasi ito ni Renato noong nakuha niya ang titulo at plano na sanang ipaayos para sa kanyang sarili. Pero dahil nga sa hindi inaasahang problema, ay sila Polong muna ang tumira dito. Sa pagkagutom naman ni Polong, ay agad niyang hinugasan itong prutas at masayang kinain. Sapat na ito para maibsan ang gutom at pagod niya sa araw na yon. Hanggang sa sumapit ang takip silim, malakas ang apoy sa mga kalat na sinunog nila na nagbibigay ng liwanag sa malawak na kapatagan. Plano ni Tatay Bien na sa susunod na araw nga ay bibilhan ng mga bumbilya itong mga ilawan nang sa gayon ay makaranas naman sila ng maliwanag na gabi. Isa pa, babalik na ang kanyang nanay sa pananahi. Yun na lamang ang ibig na ipagawa nitong si Tatay Bien sa kanyang may bahay para naman hindi masyadong mapagod. Nang sumunod na araw, maagang bumangon ang mag-ama. Balak nilang mag-umpisang pag-aralan ang lugar at magtungo sa palengke. Dahil nga sa ang turo ni Renato sa kanila, ang unang mapagkukunan nila ng mga maaasahang mangungutang na magbabayad ay sa loob ng palengke. Pero syempre hindi namang basta-basta lang na magtitiwala ang mga ito sa kanila at ganun din sila sa mga magiging kliyente nila. Unti-unti sa araw-araw, nagtitinda ng mga basahan si Polong sa palengke, habang ang kanyang tatay naman ay patuloy sa kanyang trabaho sa pagkakarpintero. Kailangan muna nilang makabisado ang takbo ng buhay ng mga tao doon at kailangan nilang makuha ang tiwala ng mga ito. Hanggang sa nasa 4 na buwan ng lumipas, magdi-Disyembre at ayon sa karanasan ni Renato, sa buwang ito marami ang nangangailangan ng pera. At iyon ang perpektong pagkakataon kila Tatay Bien at Polong upang umpisahan ang kanilang negosyong pautang. Mula sa mga taong kumukuha ng mga basahan kay Polong hanggang sa mga naging kaibigan nila sa bayan, ay nakakuha nga sila ng iilang panimulang kliyente. Kailangan lamang nila itong alagaan. At kagaya ng natutunan nila kay Renato, wag na wag pa iiralin ang damdamin at pagkaawa.
palaging ikukonsidera ang collateral, bagay na maaari nilang makuha sakaling mabigo sa pagbabayad ang kanilang mga pinapautang. Nang sa gayon ay hindi sila tuluyang malugi. Maayos ang takbo ng kanilang pautang. Responsable ang unang grupo ng mga taong pinautang nila. At wala silang naging sakit ng ulo. Ganoon din sa pangalawang grupo at pangatlo hanggang sa unti-unti na silang nakilala. Pero ang mga taong ito ay hindi nila mga kapitbahay at hindi nila personal na kaibigan sa lugar. Hanggat maaari ay ayaw nilang malaman ng mga ito ang kanilang tirahan, kaya nga doon sila sa isang kaibigan sa palengke nakikigamit ng pwesto para sa kanilang transaksyon. Ang huling gustong mangyari nitong mag-ama ay ang may kakatok sa kanila sa gitna ng gabi at nasa kasarapan ng tulog para sa pangungutang. Isa pang natutuhan nila kay Renato. Ika nga, dapat na ang negosyo ay sa opisina pinag-uusapan at hindi sa bahay. Kalaunan naman ay nagkaroon na din sila ng maliit lamang na pwesto sa bayan. Kasabay ng pagtitinda nila ng mga basahan at mga damit na gawa ng nanay ni Polong. Nagtagumpay sila sa pagsesepara ng kanilang personal na buhay sa kanilang negosyong pautang. Hanggang sa naisipan nila ang isang bagay. Anak, naisip ko lamang. Halos lahat ng mga nangungutang dito sa bayan ay may utang na sa atin. Bakit di kaya natin subukan sa ibang lugar ang magpautang? Magtanong tayo sa kasalukuyan natin mga kliyente kung may rekomenda sila. Mas madali yung kaysa sakaling magloko ang uutang sa atin. Meron tayong habulin, di ba? Naisipan ko lang para naman may pagkaabalahan ako. Puro ikaw na lamang ang gumagawa dito. Sambit ni Tatay Bien. Nagpakabihasa kasi si Polong sa sistema ng pagpapautang at pinag-aralan ang mga kritikal na parte ng kanilang negosyo. Likas sa kanya ang galing sa diskarte at pag-oobserba, kaya nga halos wala nang gawin itong tatay niya. Bagay na gusto naman talagang mangyari ni Polong. Ang wala nang gagawin ng mga magulang niya kundi ang asikasuhin ang isa't isa at magkaroon ng oras para naman masundan na siya. Sabik na si Polong sa kapatid. Binata na siya pero wala pa siyang ibang kapatid na maaalagaan o makakakwentuhan kagaya ng ibang kaedaran niya. Nakabuti din sa nanay niya ang bagong kapaligiran. Naging mas malakas ito at nawala na ang pagiging sakitin. At sa tingin nga nila kung loloobin umano ay sana magkaroon na nga ng kapatid si Polong. Lalo na at unti-unti na din silang nakakabangon. Napagkasunduan naman nilang mag-ama ang ideya nga nitong si Tatay Bien. Kaya naman nang magkaroon sila ng sapat na ipapaikot na karagdagang puhunan, kinausap nila itong kakilala nila sa palengke upang imbitahan ang mga inirerekomenda nila. Ilan nga dito ay nagmula sa kabilang bayan. Apaw ang kagalakan nila dahil nga sa marami silang mga bagong kliyente at ibig sabihin nito, magiging mas maganda ang pasok ng pera sa kanila. Pero isa lamang ang magiging hamon sa kanilang mag-ama. Ito ay ang kanilang paniningil. Dahil nga sa hindi pa sila kumukuha ng ibang tauhan. Mas minabuti kasi nila na sila na munang mag-ama ang kumayod sa pagpapalawak ng kanilang negosyo. Alam mo anak, may naisip ako. Bakit hindi natin lagyan ng sidecar ang bisikleta? Para naman kung pupunta tayo sa kabilang bayan at sakaling may makukuha tayong pambenta doon, gaya ng manok, madali nating maisasakay. Ano sa tingin mo? Sabik na tanong ni Tatay Bien sa anak. Magaling sa mga paggawa si Tatay Bien,
Pero pagdating sa pag-iisip at pagdidiskarte sa kanilang pautang, si Polong naman ang inaasahan niya. Dahil sa alam niyang mas magaling ang mga desisyon nito. Isa pa, hindi ito masyadong naaapektuhan ng damdamin o emosyon sa pagpapautang. Dahilan upang mas maging tama ang mga pagpapasya niya. Alam kasi ni Tatay Bien na kung siya ang makikipag-usap sa lahat ng taong ibig mangutang sa kanila, baka lahat ay pinautang na niya dahil sa bawat isa naman ay may kanya-kanyang kwento ng pagsubok sa buhay. Kaya si Polong ang pinaka-perpektong tagapangasiwa nito. Alam mo po, Itay, ang ganda ng naisip nyo. Balita ko makakakuha tayo ng mga murang gulay at mga pananim doon sa kabilang baryo. Maaari nating itinda iyon dito sa pwesto natin. At kahit papano makakatulong na din sa ating mga gastusin. May kakilala akong maaaring gumawa ng bisikleta natin, Tay. Kausapin ko bukas. Tugon naman ni Polong na labis din ang tuwa. Masaya siya na sa matagal na panahon na pakiramdam niyang pasanin siya ng kanyang ama. Ngayon ay magkatuwang na nilang pinag-uusapan ang mga bagay para sa kanilang kinabukasan. Nang sumunod na araw nga ay tinungo ni Polong ang isa sa mga mangungutang sa kanila. Dito niya ipinagawa ang kanilang pedicab. Dahil nga sa mas makakamura siya dito, gawa ng naging kaibigan niya na rin ito sa ilang ulit na pag-utang nito sa kanila. Halos 1 linggo lang ay natapos na nga itong kanilang pedicab. Pinalagyan ni Polong ng bubong ang pedicab at may mga kargahan ng mga gamit sa taas. Sinigurado nilang matibay ang kaha nito. Binalak niyang gawin itong sorpresa sa kanyang Tatay Bien, gawa nga ng pinapinturahan niya ito sa paboritong kulay ng kanyang tatay, ang kulay asul. Hindi naman maipinta ang kagalakan sa mukha ng kanyang ama nang makita ang pagbabagong anyo ng kanilang bisikleta. Bagamat kasi maaari naman na silang makakuha ng segundamanong sasakyan, pero hindi nila ito prioridad. Kailangan muna nilang makapag-ipon upang mabayaran ang pagkakautang kay Renato at matubos ang kanilang lupa. Pagkatapos ay plano nila itong maibenta at hahanap sila ng bahay sa bago nilang baryo. Isa pa, para kay Tatay Bien, ay magandang ehersisyo ito kay Polong at sa kanya na din. Kaya nga nang pumasok ang unang araw ng sunod na buwan, panahon ng paniningil nila, gamit ang kanilang pedicab ay sinubukan nilang iikot sa malalapit na singilin. At pagkatapos, bandang linggo naman ay maaga silang nagtungo sa karatig na bayan. Makikita sa kanilang mga muka ang kasiyahan. Presko ang hangin at kaunti lamang ang mga sasakyan sa daan. Tinaon nila na walang gawa ang mga tao, nang sa gayon ay mabibisita nila ito sa mga bahay-bahay o kaya sa tindahan sa palengke. Nang marating nila itong bandang may simbahan, ay natuwa si Polong dahil sa napakaganda ng lugar. Animoy nasa lugar siya ng nakaraan dahil sa tanawin ng mga lumang establishmento at mga bahay. Pero malayo pa doon ang baryong pupuntahan nila. Ayon sa napag-usapan, mga 1 oras pa kung nakabisikleta sila, pero maayos naman daw ang daan at hindi mahihirapan ng pedicab. Kaya lang ay nagtaka sila sa bilin nitong matanda. Mga iyo, kung kayo'y magtutuloy nga doon, tiyakin nyo lamang na bago mag 4:00 ng hapon, narito na kayo sa bayan. Huwag na huwag kayong papaabot ng gabi sa pupuntahan yung baryo. Nauunawaan nyo ba? May kung ano sa mga sinabi nitong matanda ang nagpapabagabag kay Polong. Tila ba may gusto siyang ipahiwatig, kaya nga lang
hindi niya masabi ng direkta. At nagpalinga-linga pa nga siya sa paligid na animoy tinitingnan kung may nakikinig ba sa usapan nila. Hanggang sa magbigay ito ng isang tila ba batong itim kay Tatay Bien. At napabulong ito na ibulsa lamang daw ito at wag na wag aalisin hanggang sa makauwi sila sa bahay nila. Bilang respeto naman ni Tatay Bien sa matanda at tila gusto lamang nitong makauwi sila ng ligtas, kinuha naman ito ng Ginoo at inilagay sa kanyang bulsa. Pagkatapos ay naglakad na itong nakayuko at nakatakip sa kalahati ng ulo ang kanyang salakot. Nagkatitigan naman sila Polong at Tatay Bien. Ano bang meron sa baryong tutunguhin nila at bakit parang nakakaramdam ng kilabot si Polong? Sa ilang minutong naroroon sila sa baryo, tila ba nagdadalawang isip tuloy sila Tatay Bien na pumunta sa baryo para maningil. Pero kalaunan, napagkasunduan naman nila ang ituloy na lamang. Basta hindi na sila magpapaabot pa ng lampas 4:00 sa lugar. Palitan lamang sila sa pagpapadyak. Makikitang liblib ang daanan. Panay mga puno lamang at malawak na damuhan. Hanggang madaan nga sila sa isang parte na may kawayanan, ang nakalundoy sa ibabaw ng daan na parang isang bubong. Dahil sa magkabilang gilid ang mga ito, na kapag nasa ilalim ka nga, ay bahagyang madilim at malamig. Nagpatuloy sila sa pagmamaneho hanggang sa makita na nila ang karatula ng baryo. Lumiko sila dito at agad naman silang sinalubong ng ilang kalalakihan. Nagtaka naman sila Tatay Bien at Polong dahil sa bakit tila iba sa iniisip nila ang itsura ng baryo. Gawa nga ng babala ng matanda sa bayan, inisip nilang nakakatakot ang lugar. Pero nang marating nila yon ay buhay na buhay ang baryo. Matao at wari mo pa'y may kasiyahan o piyesta. Binati nga sila ng iilang kalalakihan at natanong kung ano ang sadya sa kanilang lugar. Noon lamang daw kasi nila nakita ang mga mukha nito. Naipaliwanag naman ni Tatay Bien na naroon lamang sila upang bisitahin ang iilang kaibigan nila. Hindi maaaring ipangalandakan nila Tatay Bien na naroroon sila upang maningil ng pautang. Dahil sa delikado ito sa kaligtasan nila. May mga insidente na kasi silang nabalitaan kung saan ay hinaharang nga ng masasamang loob ang mga kagaya nila o mga mangangalakal na dumadayo sa ibang lugar. Nang banggitin naman nila ang ngalan ng isang lalaking nangutang nga sa kanila, tsaka sila pinadaan ng mga nag-iinuman. Tila kilala ang matandang tawagin nating si Tatay Francisco sa lugar nila. Akala ko naman po Itay, kung seryoso na talagang delikado ang lugar na ito, mas mukha pang ang mga palakaibigan ng mga naririto kumpara dun sa mga nasa palengke malapit sa pwesto natin. Tingin ko po magiging madalas ang pagpunta natin dito. Sambit ni Polong na tila nakahinga ng maluwag sa mga nakita sa baryo. Nagpatuloy sila at bagamat pinagtitinginan sila ng mga tao ay hindi na nila alintana ito. Hanggang sa marating nila ang bahay ni Tatay Francisco. Nakangiti silang binati nito at alam na naman ng matanda ang dahilan ng kanilang pagpunta. Nakita nila ang malawak na manukan nito at doon nga ginamit ng matanda ang hiniram sa kanilang pera. Natuwa naman sila Tatay Bien. Malawak ang manukan at inabutan pa nga sila ng mga itlog na pwede nilang maiuwi. Si Tatay Francisco na din ang nag-utos sa kanyang mga apo upang ipatawag ang mga kasamahan niyang nangutang dito sa mag-ama. Ito ay para mas mapabilis na din ang kanilang paniningil.
Ilang minuto nga lang din naman at naroroon na itong mga residente. Nakangiti at masayang binati ang mag-ama. Mahusay kasi pagdating sa pakikipag-usap si Tatay Bien at nagsasalita itong base sa kanyang karanasan sa pakikipaghalubilo sa maraming uri ng tao. Maging si Polong ay lubos din ng paggalang sa mga naroroon. Isang bagay kasi ang itinuro ng Tiyo Renato niya. Ito ay ituring na tao, ang mga mangungutang, at hindi mga kasangkapan o basura kagaya ng ginawa ng ibang nagpapautang na parang pag-aari na nila yung tao dahil sa pinautang nila. Ayon sa kanyang tiyo, na kailangang maramdaman ng mga tao na pantayang pagtingin nila dito at tila nakikipag-usap lamang sa mga kaibigan. Ito ang sinanay nilang mag-ama hanggang sa naging napakagaling na nila sa pakikipagkapwa-tao na napakagaan ng pakiramdam ng mga may utang sa pagbabayad nila. Pero nagtaka sila dahil sa nang magpapaalam na sila para umuwi na at mag-aalas 4 na nga, kung papaano silang pinaalalahanan ng matanda sa bayan, ganoon din ang bilin sa kanila ni Tatay Francisco at ng mga naroroon sa bahay na ito. Ayon sa mga bilin ng mga ito, umuwi sila ng diretso at wag nang dadaan sa kanino pa mang mga bahay, na kung may mag-imbita sa kanila, wag nang pagbibigyan pa at sabihin lamang na pamangkin sila nitong matanda at wag nang hihinto pa. Dito ay muling nakaramdam ng kaba ang mag-ama dahil sa hindi na lamang iisang tao ang nagbigay sa kanila ng pagpapaalala. Sa pag-iisip nila na maaaring may iilang residente doon ang hindi masyadong palakaibigan o maaaring may mga tao sa labas ng baryo ang hindi kanais-nais ang gawain, kaya sila pinaaalalahanan. Sumagot naman sila ng mga sinserong pagpapasalamat sa mga taong naroroon. Binigyan pa sila ni Tatay Francisco ng ilawang lampara sakaling abutan daw sila ng dilim sa daan at batid nilang malayo pa ang uuwian nitong mag-ama. Pakatatandaan nyo lamang na dalawa. Wala kayong ibang hihintuan hanggat hindi kayo nakakarating sa bayan nyo. Ano man ang marinig nyo o makita sa daan, pilitin yung huwag pagtuunan ng pansin. Kahit pa makakita kayo ng duguan sa daraanan nyo, lampasan nyo lamang ito. At huwag na huwag nyong tangkaing lapitan. Hindi ko kayo tinatakot pero ayokong mapahama kayo. Bagamat sinabi na ni Tatay Francisco na hindi nga siya nananakot, pero sa paraan ng pagkakasabi niya nito ay labis na ang pagkakatakot ni Polong. Dahil sa paano kung tambangan sila at agawin ng pera nila, at paano kung saktan sila o mas malala pa ay patayin ng masasamang loob. Tahimik si Polong pero nagpresinta na ito na siya na ang magmamaneho ng kanilang pedicab. Ibig niyang makarating sa bayan ng mas mabilis. Ayaw na niyang maranasan ng personal ang kung anumang ibig sabihin nila Tatay Francisco at ng matanda sa bayan. Sinikap niyang magmabilis sa pagpapaandar, pero pinaalalahanan siya ng kanyang ama na baka umano sa labis niyang pagmamadali ay lalo silang magkaaberya. Kaya naman pinakalman niya ito at sinabihang magdahan-dahan. Maliwanag pa naman at may 2 oras pa sila bago mawala ang araw. Aabot pa sila sa kanilang bayan. Ito ang kailangang marinig ni Polong upang kumalma siya. Tuliro na kasi ang isipan niya sa pag-aalala, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang tatay. Dahil ayaw niyang mapahamak ito. Subalit nakaramdam ng pagkapagod itong si Polong. Pinulikat ang mga paa niya sa dire-diretsong pagpadyak sa kanilang pedicab.
Kaya naman nang mapansin na ng kanyang ama na hirap na siya, ipinahinto nito ang sasakyan nila upang magpalit sila. Pinasakay ni Tatay Bien si Polong sa loob at siya naman itong nagmaneho. 5:30 na. Tila ba mas matagal yung kanilang pagmamaneho pauwi kumpara noong papunta pa lamang sila. Kabaligtaran dahil sa karaniwang karanasan ang pagbalik ang mas malapit dahil sa alam mo na ang lugar na tutunguhin. Pero sa kanilang sitwasyon, parang napakahaba ng kalsada pauwi sa kanila. Ni hindi pa nila natatanaw yung sentro ng bayan na pinuntahan nila at unti-unti nang nawawala ang liwanag ng araw. Itay, hindi po kaya nawawala na tayo? Kanina ko pang napapansin na parang walang katapusan itong kalsada. Ni hindi pa natin nadadaanan yung burol sa gilid, yung may isang puno sa tuktok. Pero imposible namang nagkamali ako ng liko. Wala namang kasing ibang daan at dire-diretso lang tayo, di ba? Pilit na pinakalma ni Polong ang sarili niya, pero hindi niya maitago sa kanyang boses ang kabang nararamdaman. Ayon naman sa tatay niya ay huwag siyang mag-alala at may nakikita siyang mga kabahayan sa unahan. Kita niya ang mga ilawan nito na isa-isa nang nagsisindihan para sa paparating na gabi. Yun nga lang ay bahagyang mahamog sa kanilang kinaroroonan. Kaya naman medyo malabo ang dating sa kanila ng mga naroroong bahay. Sinubukan naman itong silipin ni Polong at tama naman ang tatay niya. May mga kabahayan nga sa unahan. Hindi nila ito napansin nung papunta pa lang sila sa baryo nila Tatay Francisco. Marahil dahil na din sa nakatuon lamang ang mga paningin nila sa daanan. Pero naalala naman ni Polong ang bilin ni Tatay Francisco na wag titigil sa kahit ano pang dahilan at magpatuloy lamang sa pagmamaneho. Pero dinerecho na ng kanyang tatay itong sasakyan nila papasok sa sitio kung saan nila nakita yung mga kabahayan para magtanong kung tama ba yung dinadaanan nila pabalik sa bayan. May nakasabay din sila doong 3 lalaki at 2 babae na tila pareho sa kanila ay nawawala din. Nagtatanong din kung saan ang daan patungo sa bayan. Kumpara sa kanila itong 5 ay nakakotse habang sila ay pedicab lamang ang dala. Narinig nilang nagsalita ang isa sa mga kalalakihang dayo. Manong, naligaw din po ba kayo? Ilang oras na kasi kami nagpapabalik-balik. Hindi namin makita ang daan palabas dito. Kailangan namin makarating sa syudad bago pa mag 7 ng gabi at inaasahan na kami ng tiyahin ko sa kanila. Wika ng lalaki na nagpakilalang si Bartolome. Mga taga-syudad itong nagtungo lamang sa parting yun ng bayan upang mamasyal. Kaya nga lang, sa hindi nila maintindihang dahilan, nawawala sila at halos paubos na ang gas ng kotse pero hindi pa din nila mahanap ang daan palabas. Nagsalita naman ang isang matandang naroroon sa isang maliit na tindahan na halos wala namang laman ng paninda at may malamlam na gasera. Ayon dito, diretsuhin lamang nila ang daan. Wala naman daw umanong ibang kalsada papunta sa bayan at yun lang daw. Pero sinabi naman ni Bartolome na ilang ulit na nga silang tila nagpapabalik-balik kahit hindi naman sila lumiliko. Hindi na sila pinansin pa ng matanda. Nakaramdam naman ng biglang lamig ng katawan si Tatay Bien. Wari pa niya ay may nagsasabi sa kanya na umalis na sila sa sityong yon. Pero dahil nag-aalala siya sa mga kabataang dayo, kaya minabuti niyang ayain na ang mga ito. Mga bata, ang mabuti pa siguro, sabay-sabay na lamang nating hanapin ang daan palabas. Madilim na din at kailangan namin ng ilaw. Sundan nyo na lamang kami para siguradong iisang daan lang ang tatahakin natin. Taga-kabilang bayan pa kasi kami at pareho lang tayo ng nararanasan.
Mukhang walang maitutulong sa atin ng mga tao dito. Normal lang para sa mga hindi magkakakilala ang magtaka at mag-ingat. At tila pang hindi lubos ang tiwala itong mga kalalakihan kila Tatay Ben. Nang mapansin naman ni Polong na tila alangan itong mga nakakotse na pagkatiwalaan sila, agad na niyang niyaya itong si Tatay Ben at sinindihan na lamang yung gasera. Wika pa nito na wala na silang oras para alalahanin pa ang iba at mag-isa ang nanay niya sa bahay nila. Hindi naman na nagpumilit si Tatay Ben at iniwan na nga itong grupo ng mga dayo. Pero isa sa mga dalagang naroroon ang nagtiwala na lamang sa kutob niya. Pinilit niyang sumunod na itong mga kasamahan niya, pero ayaw makinig at nagmatigas na doon lang sila sa sitio at mas ligtas nga sila doon. Total ay gabi na daw, ay matutulog na lamang daw sila sa kotse at sa kinaumagahan ay mag-aabang ng mga dadaan sa kalsada para manghingi ng tulong. Ayaw daw nilang ipagkatiwala ang kaligtasan nila sa mga estrangherong nakapedicab lang. Hindi na lang ito pinansin nila Polong at Tatay Ben. Pero itong dalaga na tawagin nating Angelina, hinila ang kasama niyang si Leticia. Pinilit niya itong sumama na lamang kila Polong palabas at hindi siya mapapalagay na matulog sa loob ng kotse sa isang liblib na lugar na may mga weirdong residente. Iba kasi tumingin ng mga naroroon at tila pailalim na hindi sila matingnan sa mga mata. Alam ni Angelina ang mga kwento tungkol sa mga taong hindi kayang tumingin ng direkta sa mata. Pero ayaw niyang sabihin ito ng malakas at baka nga mapahamak sila ng tuluyan. Dahil hindi niya magawang pilitin ng mga kalalakihan, silang dalawa na lamang nitong si Leticia ang lumapit kila Polong at nakiusap kung maaari silang isabay. Iniwanan nila Angelina ang gamit nila sa mga lalaki at sinabing dalhin na lamang sa umaga kapag nagawa na nilang makauwi. Nakita nilang papalapit na ang iilan sa mga residente at may mga dalang ilawan, pero ito ang naging dahilan para mag-umpisang pumadyak si Tatay Ben. Patag naman ang lugar kaya hindi siya nahihirapan sa pagmamaneho, pero totoong madilim na nga. Nang nasa daan na sila ay masyadong ang tahimik si Polong dahil sa magkakadikit sila sa loob ng pedicab. Nang magsalita itong si Angelina at nang hingi ng paumanhin sa mag-ama dahil sa nang abala pa sila at naging pabigat. Pero ipinaliwanag niya ang dahilan. Hindi nga raw siya mapalagay sa sityong yon dahil sa lahat ng nakausap nila, hindi sila tinitingnan sa mata at nakayuko lamang o sa ibang direksyon nakatingin. Isa pa, ilan sa mga naroroon ang nasulyapan niyang tila ba naglalaway ng labis. Ito rin ang napansin ni Tatay Ben, kaya nga sila nag-umpisang magmaneho na papalayo. Dahil sa iba ang aura ng sityo at isa pa ay ang lansa ng amoy sa lugar. Hanggang sa tuluyan na ang pagdilim ng kapaligiran. May mga dalang flashlight naman sila Angelina, pero hindi pinapatay ni Polong ang kanilang lampara. Hindi niya alam kung bakit, pero parang mas ramdam niyang ligtas sila kapag nakasinti yon. Nang walang ano-ano, may isang malakas na pagaspas ang pumailan lang sa himpapawid. May mga tinig na tila pag-angil ng kung anong hayop ang maririnig sa di kalayuan. Kaya naman bahagyang napabilis ang pagpapatakbo ni Tatay Ben. Nag-umpisang matakot sila Angelina at panay nga ang pagtutok ng flashlight nila sa gilid. Sa mga damuhan,
Kita ni Tatay Ben sa mga tinatamaang lugar ng flashlight ang mga animoy kumikislap na mga mata. Mga matang nakatitig sa kanila. Pero ang napansin niya, tila ba nakamasid lamang ang mga ito? Kung tutuusin, ay maaari silang sugurin ng mga ito dahil nga sa mabagal lamang ang takbo ng pedicab. Gawa ng 4 silang nakasakay dito. Hanggang sa mapasiksik itong 2 dalaga kay Polong nang makita nila ang isang aswang na sumasabay sa takbo ng pedicab nila at naroroon sa gilid ng daan. Nakasilip sa labas ng pedicab at labis ang pagkabungis-ngis ng bunganga ng matapatan ng flashlight sa mukha. Ang ginawa ni Polong ay itinapat niya sa may labasan ng pedicab ang lampara at dito na nga dumistansya yung aswang. Subalit isa pang aswang ang naroroong sumasabay na naman at nasa gilid ni Tatay Ben. Ganoon din ang ginagawa. Nakatitig kay Tatay Ben at nakangisi nang mailawan ito ni Leticia. Pero pilit na pinakalma ni Tatay Ben ang sarili. Hawak niya ang manibela at oras na magkamali siya, tiyak na kamatayan nilang lahat. Nagtaka si Tatay Ben. Hindi siya nilalapitan ng aswang at tila ba naroroon lamang upang subukang idiskaril ang sinasakyan nila sa pamamagitan ng pagtakot sa Ginoo. Hanggang sa maalala niya yung batong ibinigay ng matanda sa bayan. Marahil na ito nga ang nagpapanatiling nakadistansya ang mga aswang. Kung gayon, hindi sila magagawang lapitan ng mga ito. Kaya naman lumakas ang loob ng lalaki. Hindi na niya pinansin itong mga aswang na sumasabay sa kanila. Hanggang sa marating nila itong tila ba checkpoint ng mga militar. Tama nga si Tatay Ben. Tila na iba sila ng daanan dahil wala namang checkpoint noong nagtungo sila sa baryo nila Tatay Francisco. Pahinto na sana si Tatay Ben para bumaba nang mapansin niya ang mga kasuotan nitong akala nilang militar. Ang ilan ay nakashorts lamang at mukhang mga taga-roon lamang at nagpapanggap na mga militar. Tila ba sinuot lamang yung damit na parang pang-militar ang disenyo. Kaya bago pa makarating, agad niyang binulungan ng 3. Walang bababa sa inyong 3. Ano man ang sabihin ng mga lalaking yan. Panatiliin mong nakataas yung lampara at huwag na huwag kayong bababa. Wika ni Tatay Ben. Alam na din ni Polong na may kakaiba sa mga tao sa unahan. Hanggang sa marating nila ang kunwaring checkpoint at hinarang nga sila upang ma-inspeksyon umano. Mabilis na nag-isip si Tatay Ben. Labis naman na ang panginginig ng mga dalaga sa loob. Hanggang sa muling maalala ni Tatay Ben ang bilin sa kanila nitong si Tatay Francisco. Lumapit sa kanila itong 2 malaking lalaki at tinanong kung saan sila galing at kung maaari daw ba silang bumaba sa pedicab. Halata ni Tatay Ben na hindi gaanong makalapit itong 2 at nananatiling nakadistansya sa kanila. Amoy niya din ang napakabahong samyo sa paligid na tila ba nanonood sa mga ilong nila at lalamunan. Matagal bago nakasagot si Tatay Ben. Pero sa mga sumunod na winika niya ay nagtinginan itong mga kalalakihan. Pasensya na kayo mga Ginoo. Pero hindi kami maaaring bumaba pa ng mga anak ko. Kailangan lang namin makauwi. Nanggaling kami sa tiyuhin kong si Francisco at napasarap ang kwentuhan namin. Sambit ni Tatay Ben at sinabi niya na ang mga anak niya ang sakay niya. Binanggit pa niya ang baryo ni Tatay Francisco at ang mga natatandaan niyang mga pangalan ng pinautang nila sa baryong yon. Nag-usap-usap naman itong mga nagpapanggap na militar at ilang beses na sumulyap sa pedicab
na tila bang nagtatalo. Pero nang maglaon naman ay itinaas na ng mga kalalakihan itong iniharang nilang kahoy sa daan at pinadaan na sila Tatay Ben. Halos tila nanuyo na ang mga lalamunan nila sa labis na takot. Buong pag-aakala nila ay kamatayan na nga nila ang kaharap nila. Pero salamat sa tulong ni Tatay Ben at sa batong pangontra at sa lamparang nagpapanatiling ligtas sa kanila kontra sa mga aswang. Alam nila Tatay Ben na pawang mga aswang ang humarang sa kanila at kung nagkamaling nataranta itong mga babae at tumakbo papalabas ng pedicab, tiyak na napahamak na sila. Dire-diretso lamang sila Tatay Ben hanggang sa marating nila ang bayan sa lugar na yon, kung saan wala na din tao sa labas. Pero kumpara sa kung saan sila nanggaling, doon ay mas panatag na sila na ligtas na sila sa kapahamakan. Nagbungkahi sila Tatay Ben na manatili na muna sila sa may simbahan at doon na magpaumaga. Dahil sa maaaring kapag nakausap ng mga taga-sityo itong mga aswang na nakasuot ng pang-military, maaaring malaman ng mga ito na yung dalawang babae ay mga dayong hindi kasama nila Tatay Ben at habulin sila. Kinaumagahan, inantay nila ang Helena at Leticia itong mga kasama nila pero walang dumating. Tila hindi nakaligtas itong mga kasamahan nila. Ibig sanang samahan nila Tatay Ben para magsumbong sa kapulisan pero labis na ang takot ng dalawa. Nakiusap na lamang sila na isama na lang sila patungo sa kung saan uuwi sila Mang Bien at Polong. Wala kasi silang kilala doon bukod sa 3 lalaking kaibigan nila na pawang mga taga Maynila din at dapat na magtutungo sana sila sa bahay ng mga kamag-anak nito. Nirespeto nila ang kagustuhan ng dalawa. Isa pa, ayaw din nila Tatay Ben ang masangkot sa kaguluhan. Baka sila pa ang balikan ng mga aswang. Ilang araw na namalagi sa bahay nila itong dalawang dalaga hanggang sa ihatid na nila sa barko patungong Bicol, kung saan mula ay alam na daw nila ang pabalik sa Maynila. Nang sumapit ang panahon ng singilan, sila Tatay Francisco na ang dumalaw sa tanggapan nila Tatay Ben. Nalaman nito ang nangyari sa kanila. At nang maitanong ni Tatay Ben kung anong nangyari sa 3 lalaking dayo, walang isinagot ang matanda. Wala umano silang nakitang mga dayo. Siyempre, ano pa nga bang aasahan nila? Maaaring itong sila Tatay Francisco ay parte din ng pangkat ng mga aswang na nagkataong mabait lamang sa kanila. Salamat na lamang sa matanda at sa misteryosong lalaki sa bayan na nagbigay ng mutya ng bulalakaw kay Tatay Ben. Tsaka lang nila nalaman na mutya ito nang maipakita nila sa kaibigang antingero. Tila ba nagdala ito ng swerte sa kanila? Umasenso sila at nang maglaon ay nag-iba ng negosyo. Tinalikuran na nila ang pagpapautang dahil sa maraming beses na silang kamuntikang mapahamak. Nagkaroon ng 2 pang kapatid si Polong at nakapagpatayo sila ng bahay. Hindi na sila bumalik sa lugar nila. Nanatili silang nasa mabuting ugnayan kay Tiyo Renato pero hindi na sila nagkaayos pa ng tiya puring ni Tatay Bien hanggang sa mamatay ito. Makalipas nga ang 5 taon ay binalikan sila nitong magkaibigang Angelina at Leticia. Hindi na daw nakabalik pa yung 3 lalaki. Naroroon lamang sila para bisitahin ng pamilya upang muling magpasalamat at para makita na din ni Angelina si Polong. Nagkatuluyan itong dalawa. Bumalik naman ng mag-isa sa Maynila si Leticia at doon na namalagi si Angelina sa piling ni Polong.
Sa mga naganap, tila totoo ang lahat ng mga pangaral ni Tatay Bien. Ikalat mo ang kabutihan sa maraming tao at tumulong ka hanggat kaya mo nang walang hinihinging kapalit. Dahil sa oras na kailanganin mo ito, darating ito kahit hindi mo pa inaasahan.